ang radyo mo. Itatak mo sa opisina mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa radyo mo. Sa radyo mo. Tilingbang gihamok sa daghang suliran, kagutom ug kalisod, krimen, away, korupsyon ug abuso sa kinaiyahan. Samtang ang katawhan nahikatulog ug nagpakahilom, sila nahikalimtan sa mga namunuan. Pagkadaghan sa higmata nga nangan Ug naumol ang damgo sa kabag-uhan. Milipang ang kahimatngon nga sila kinahanglan maghiusa, mobarog og motingog aron isinggit ang kalambuan. Ang kalambuan. dili ka musulti ug unsay imong nakita Tingog sa iligan. ang saksi Tingog sa iligan. Uban ni Attorney Verb Kimco. Ang Tingog sa iligan. sa sagar Tingog sa iligan. punos ang hayan Mohari ang dautan. Kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Attorney Verb Kimco. Ang Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Pagbigyan mo na ako sa munting hilig kong ito. Pakinggan mga kwento ng tao. Pag pumanaw na ako, tanging hiling ng Good morning, maayong buntag na usab mga pinalangga namo nga mga tigpaminaw adlaw nga Biyernes pizza 7 sa bulan sa Nobyembre tuig 2014 Tingog sa iligan. ay gegewang-gewang bagoong at daing lagi naming ulam paglubog ng araw punta sa tambayan ng hirap ng buhay aming malilimutan. Ang si Bagyong Sendong sinalurto ang katos mo. Maayong buntag pinagi ni awit ni Cesar Padilla. Kami mudapit kaninyo sa laing edisyon sa Tingog sa Iligan. Karong adlaw atong ipadayon pagtuki katong dili kaayo maakalitay nga balita nga gitaho kagahapon sa buhatan sa mayor pinagi ni Melchor Alquisola nga ang National Steel Corporation misulat na ngadto sa buhatan sa mayor. Ikaduha na ikining sulat ngadto pa lang Enero tuig 2013. Nakadawat na di ay ang buhatan sa mayor pinagi ni kanhi Mayor Lawrence Cruz sa abiso nga gibakwi na nila ang bisan unsa nilang negosasyon sa syudad ug paabangon na ang syudad. Ang katapusang sulat nga dawat ngadto Nobyembre 3 gikan sa National Steel Corporation mao ang baod na pabayaron og mga 16 milyones nga abang ang syudad ug kun dili mohimo nag legal action ang National Steel Corporation ngadto sa syudad ug sa mga namuyo lagi morning kauban na to karon ang pipila kini ka mga personalidad nga nahilambigit sa pagtabang kitang tanan nahilambigit man ta sa pagtabang relief and rehabilitation sa Sendong pero pipila ni ka mga mahinungdanon kay personalidad like Pastor Kukoy sa Barrio who was in there no si Pastor Kukoy gusali siya sa nangunay sa nangunay gini grabe yung sakripisyo ani lakip ni siya sa mga tao nga naghimo ni ining mga balay sa Bayanihan Village and we have here also atong kauban si Attorney Saldi Lim nga grabe usab pinaagi sa iyang mga civic organizations grabe usab na nahatag na tabang mao ni ang kagahapon lagi masulubon kaayo ang balita
wala gyud in taon maatiman, no? Wa gyud maatiman nabiyaan kining maong problema, and here comes this letter of the National Steel Corporation. Wa pagali in taon mahiluna ang uban nga mga nabalayan na wa pa gyud mabalay libo pa kadaghang pag-ayo niya na pud ning maong problema. Niya pud ay atong kauban ang atong presidente sa Bantay Hustisya sa Bayanihan Village nga si Mr. Bonnie Ingito nga ato pong makauban karon makahatag pud siya sa iyang mga panahon sa ngalan sa mga munupyo diha sa Bayanihan Village kalambigit ning mga problema. Mao pud tingali nga masayod pud taw nga atong kagamahanan kay murag wala kay nanaog diha mga opisyal ba. Kumusta naman ang atong libo-kalibo diha nga mga sendong survivors? Niabot na ning sulata karon. Bahin buntag kanin yung tanan nga naminaw ko nato pinaagi sa RMN Iligan AM 711. Marunong kita simulcast over the FM IFM 102.3. Marunong kita worldwide via the internet sa audio video live streaming sa Ustream. Ang atong mga back issues ng atong tulumanon masudong nyo sa YouTube tag Tingog sa Iligan. RMN Iligan is a convergence of social media and mass media. Ato sa paminaon, pasalamatan ng atong mga sponsors. Ang Tingog sa Iligan nagpapasalamat sa Inshallah Marketing Corporation, G Construction and Manpower Services. Salamat usab sa Ranch Beach Resort sa Santa Filomena, Iligan City under new management. Dugang pasalamat ngadto sa Joseph's and John's Barber and Beauty Shop sa inyong pagpaanyag o pagpagwapo dinhilang sa Joseph's and John's Barber Shop, kilid sa St. Michael's Cathedral. Mga pasalamat sa suporta ni Attorney Ed Prospero and ni Attorney Zaldi Lim, ang presidente sa Integrated Barber Philippines sa Iligan City Chapter. Salamat usab sa suporta sa Tapeless Recordings, Audio and Lighting Services para sa inyong mga panghinahanglan sa professional audio and lighting equipment sa inyong parties o concerts. Duawa lang ang Tapeless Recordings, Audio and Lighting Services. Di pa nag-iya ginawala ang Mr. Cesar Padilla. Salamatan sa bato ang Chuska Galet, ang GLC Manpower Construction and Manpower Services. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Mga bisita dahil nato karon, si Pastor Tukoy Sabari. Siya karon ang pamuno, siya ang presidente sa kapunungan sa mga pastor o mga ministro sa mga Christian churches, mga 200 kini ka mga kugpong dinhi sa Iligan, ug mausab ang pamuno karon sa Iligan May Pag-asa Kapag Movement. Dili bag-o kaniya ang serbisyo kay gikan na bata gini sa serbisyo pang Ginoo, iya kining gi-interpret into actual service sa mga labing na manginahanglan mo ni pastor. Uli atong pangayuan kini sila karon og mga panghuna-una niya po lang atong presidente sa IBP, duulanan po din sa mga kabos ang IBP mismo naman siya legal aid program, muna na mugoy mga legal nga mga nuances nga nahilambigit ni ini maong sulat ni Attorney Danny Concepcion ngadto sa syudad sa Iligan on the lot used by sa Bayanihan Village sa atong mga sendong survivors. So kauban nato karon unas tanan atong Pipayahon si Pastor Tukoy Sabari. Pastor, good morning. Atong hapon ka na itong tanan, mga kaigsunan, Attorney Ber, Attorney Lim. Salamat sa Ginoong aniyata karon nga kahaponon. Pastor, ikaw man gyud. Niadtong panahon, no, at the height of the problem of homeless nga mga sendo survivors, hidali-dali bito pag-upuan, pag-himo diha sa gawad kalinga. Involved man gay kami, Pastor. Unsay mo mga kasinapian diha? And what do you feel? Ini karon nga nahibaw sa inyong sakripisyo. Niya po nga umalabot na po nga problema aning ilang land tenure din ha kay nagpalag na ang National Steel Corporation karon o pabayro na ang syudad og milyon ka milyon nga renta. So wala pa ang sindong Attorney Kimco kami ni sa JK Bayani Challenge mao na ang project namo nga naay mga kabalayan ang mga katawhan nga katong naa sa mga hilit-hilit na lugar katong walay mga balay labaw na sila sa mga riprap na dito nagpuyo sa Riverside. So ang JK Bayani Challenge gipanguluhan kini ni Ma'am Gina Cruz, ni John Dumaog, ni Jake Kirona ug ako. No, ako ang ways and means ni ini nga JK Bayani Challenge.
nga 300 ka mga balay pinaagi kini sa NGO kanamo nga naay mga kasing-kasing nga muhatag sa mga kabalayan para sa mga pobreng yano nato nga mga kaigsuonan diri lumulupyo sa Iligan. Din natunong kining programa niabot ang sindong, no, December 16 niabot ang sindong 2011, no, December 16, 2011 sumurog ni expand kini nga gikinahanglan tagdaghan kaayo nga kabalayan, no. So dito sa Santa Elena mao gani dito pa sa pre-planning kinahanglan ang among gisgutan nga with the GK and all those people na kinahanglan ay playground, no. Mao nang di ka ba nakakuan ka Santa Elena nga mga balay diha nato na relocation nga na sila garden na sila playground sa tunga. Ang design pa gani ana is 2-story, no, na ay pamilya sa ubos, na ay pamilya sa taas. Pero among gitipog ug among gikonsensus among giniting ang mga lumulupyo labi na ang mga sindong victim ningon sila, pastor dili na pwede, no, dili na pwede kay basin pa man kiatan kay ilang mga anak dito dayon maglimbag-limbag sila dito or mag-away magpatay na noon So among gimitingan sa court na dili pwede kinahanglan isa ra gud ka istorya ang balay, no, pero pwede nila i-progressive, no, kung naa sila kwarta. Pero makita nato mga kaigsuonan na kining panimalay para unta ni sa mga biktima sa sindong attorney Kimco, attorney Lim, no. Para sa biktima sa sindong unta ang atong panggoberno, no, labi na kita nga gihatag atong atong serbisyo. Sumo ko akong kasing-kasing karon nga naninaw na wala pa gani maplastar pag-ayo ang atong mga biktima kini na pud ang ilang dakong sa bubangon nga magbayad sila sa ilang kaugalingon na unta ila ng yuta ngani wala man gisigurado. So adinimo attorney Lim, attorney Kimco, ang uban wala pa nahibaloan ni daghang manghilak ani kay ang kadaghanan diya sa 6,000 families diya sa Santa Elena ang ilang pagtuo nga ila na gid ang yuta ug ila na gid ang balay. Okay. Imong tanaw unsa alay buhaton sa kanto na kadamhanan? Imong tanaw unsa kay immediate angay himuon sa karon nga kamanghalan aron mahimo ang direksyon maresolba ni? So ang angay natong i-suggest sa atong kadamhanan, no, sa atong local government karon, take the responsibility. No, di ingon nga kisyo past administration na fail kay dili na lang nato tabangan ang karon nga sitwasyon. Dili ko ana, no, unsay makaayo sa katawhan buhata. Kay bisan pa man makita sa katawhan nga maski pa man gi-fail sa past administration kung maayo gani akong buhat ato ginang i-face, ato ginang tagaan sa masipang pakpak, no. So tanaw nato nga atong tagaan og gamay nga alibyo ang kalisdanan sa mga sindong victim. Tagaan ko nato sila kahupayan sa ilang kasing-kasing kaya wala na ganit na naghatag livelihood kanila. Bawas lang siguro kung ang city government naman, okay, kamo tanan taga livelihood dahil pabayron man to sa NSA, so kamo tanan hinaw-hinaw magbayad. Pero kung wala pa ganit tagaan nato sila source of income, wala pa katunod nga magpabayad kanila. Okay, atong paminaw si Attorney Saldi Lim, Presidente sa Executive Bank of Philippines, na ilang bigit po sa daghan kay mga tabang, mga assistance initiative sa mga organisasyon. Unsa imo ikasulti ni ining labing ulahing developments, Attorney Lim? Patingalahan kaayo ang move ni ang liquidator sa attorney conception. Kaya in the first place, although I was seeing the permit to enter, iyang gihatag na paghatag sa katungod sa syudad nga musuyod o gamiton siya. I don't know kung nasa timeline na gihatag kay at this point in time, considering nga daghan ang struktura nga napindog dito sa area, you cannot simply withdraw. Knowing for a fact that ang purpose sa pagpahatag o pagpangayo sa permit to enter at tumatay naghatag kabaw sa nga mga struktura nga ipatindog dito. So we cannot simply withdraw that permit to enter and now demand rental payments. Siguro ang iahag nato sa atong halamdong mayor, no? Mo create a committee to attend to this, no? Mas maayo tingali na actually nato ang mga kasagaran incumbent karon nga daan nga konsehales na mo participate committee of incumbent officials incumbent officials to look into the matter. Daghan man tayong ligway ani nga tan-awon to address the issue, no? Una kabalutang NSC owes a lot of back taxes
real property taxes sa syudad sa Iligan. So I cannot seem to comprehend, di na ko masabtan manong si Danny Concepcion karon maningil og renta sa syudad sa Iligan. Okay, so imong tanaw, ako saksi ko sa imong mga concerns. So in fact, it was about 2 weeks already nga ipagawas po nimo ang imong concern ni adtong mga infrastructure projects sa Sandong nga nabalaka ka nga murag mahunsami diri sa Iligan samtang nagsaksi ka sa malampuson kaayong approval sa NEDA ni atong mga dagkong mga infrastructure projects dito sa Cagayan de Oro City. Na sa imong tanaw, dili man ang kini ang problema, no? Naapay daghang wa mabalay, naapay nga balayan nga walay problema, na ay core shelter program nga di maka-implement nga bawi uno na karong December, naapatay daghan pa jud kaay mga suliran sa mga proyektos sa Sindong, wala pay labot sa naandan ug ordinary nga mga suliran sa pag-deliver sa basic services sa katawan sa Iligan nga murag governance ang problema. Kung sino niya naatay lang gipangit bitaw nga mga opisyal o sa imong tanaw ni Attorney Dick? Well, obvious kayo, sir, na adunay kung sa kuan para orchestra pa mo mura og wala nagdala sa baton na pag-produce og music na naay symphony. Surprisingly, ang Iligan wa gyud nagpakabana, no? Na-mention naman nimo bahin katong natingala ko na ang Cagayan de Oro nga tagaan og 8.55 billion na flood control project na dike, which is set to be implemented karong October 15. October 2015. Ang Iligan wa gyud hisgutan. And I checked with my sources sa NEDA, nga man na-appeal. Kaya ilang simple na ilang tubag, kaya wala man mag-submit na proposal. So ang atong tago man sa 2011, ang dakong pangutana, what happened when there was already a commitment na in fact burian ng istorya in several locations sa atong halandong congressman na ang pondo nga ihatag ang unofficial commitment was tagaan ang Iligan City of 12.4 billion pesos. In fact, there were a lot of speculations na init kayong eleksyon itong way back in 2013 tungod kay kining butang hisgutan na naipundo nga maabot sa punduhan sa Iligan kanang sa flood control project. Unya kalit na lamang nahanaw kini. Unya kini nga pundo ang nakuha sa Cagayan de Oro flood control project na 8.55 billion is sourced from official development assistance. I understand is Japanese development assistance program ang naghatag. So ang dakong pangutana is wala din na lang tamanugyo kung pisay naidakulanon na anong butanga, no? But it's never too late, no? Kung mo extend hand sa pagtabang sa mga nabiktima sa Sindong. It's not yet too late. Siguro it's high time na undangan na nato ng pagbangi natong taod-taod silang pagbangi para tanaw nato ang nag-aguhid sa kalisod ng mga Sandong victims. Okay. Ato pagminaw naman sa linya, ang usa sa mga leader, no? Mga civic leaders diha sa mga kapunungan nato sulod sa Bayanihan Village and kini si Mr. Bonnie Ingito, no? Ang Vice President sa chapter sa Bantay Justisya diha nga ilang bigit po ni ining pag-atubang ni ining mga problema lagi, ilang mga mutual problems diha. Bon, good maayong buntag diha. Hapon na po na hapon. Okay, kumusta man na ituod Bon? Unsa man inyong reaksyon sa imo Bon? Konfirmado dunay sulat ang National Steel Corporation kanang tag-iya ng luna sa yuta nga inyong punuan liya pagkakaroon isip mga Sandong survivors nga paabangon na ang syudad ug muhimo na sila legal nga aksyon ug dili makahatag nga itong bilyon ka milyon nga ilang gisingal nga abang sulod na rining bulana. Unsa ikasulti niyo niini? Ako pero nakakurat ko ano mo karon gi pagbalo ka na po. Masayod ko pero kinay kung masayod ang mga Sandong survivors ani. Siguro mas madismaya sila og mag-uwi sa maong kauntan. So, karong panahon na kanay conception tubang kanang problema sa mga Sandong survivors. Dili isa pa mo ikalilong nga kanang Bayanihan Village karon takan pang mga problema sama sa
mga tubig, wala pa tayo kini siya mga totally mahumandod ang breakfast pa tubig. Kaya kami, gapapro namin sa Santa Elena, sa Steel Town. Ang street light, ang totoong panahon na, ang street light mo, wala pa kini maliyok. Tugay ng panahon. So, kani ako nasayang ganito na, kung masayod ang mga sindong survivor na ni, dako kani silang Bislaya kay ang atong dakbo sa iligan. Yan ba yato, karoon ako buo, no? Di pa dugay, misulti si Pastor Kokoy Sabare na ilang bigid sa usap sa pagtabang paghinos pang mga balay diha, usa siya sa mga nangunagyod, lead itong mga talingkamot bago pa lang ang sendong. Matud pa ni Pastor Kokoy, kamo kuno diha nagdahom nga wala gid inyo nagyud ang yuta, di pa kamo mo inyo ba nang pagtuo, wala ba mo'y abibag o biyumay, wala ba ninyo maabot ang panguna-una? Unsa kay may tabo ninyo tao, pero may dagunay tutulo ani? Sa pagpuyod na mga nato ni, ang ikaw ang sa revision sa GK, na kami mga sindong survivors, wala na ibayroon bisan sa kadato. Kanang balay nga ang magkaroon ito yan, iginit mo na sa San Miguel Profession. Kaya sa yuta, masulbat kami nga problema sa yuta, labi na sa mga bayroon sa yuta, ang ato mga nagbukantasidad, kaya naibaluman ta, na wala mga malinaw sa katawan, nga dagkang tayo ng niliyon. Naglalak na labang sa lain-lain nasod o sa mga kalaan na NGO. At atong karong panahon na, naku kayong inawa na mo kay hangtod karong panahon na kanidong ang mukhang ibaropan sa mong balay, wala pa madayang yapon kinababayri. Yan pa yato, doon ba yung hinabang na dawat ninyo gikan sa gobyerno? Aside from that, kanang mga luna diha kay San Miguel na, di ba? Doon na po yung tabang diha, assistance? Wala ito na ang pagpuyo na mo sa balagyod kaming first batch, nagala pa mo sa atong gobyerno ang katurang tagsaka sa atong inipil. Mura kita ilang gata mo na mga gamit na iguan, mura. Sa gobyerno ba to? Sa pagkuhan sa lahat ng ikat, balik mo So bali, livelihood, doon sa bakang assistance, pag-agak ninyo diha, pagpadayon sa inyong kinabuhi, wala din may nadawat sa gamay? Wala din na madawat na mo. Kana may gihandom sa mga katawan diri sa Binang Village na matagan og livelihood program. Lawan pa yato, organized ba mo diha, klaro? Mas may kitingali mag-organisa mo, klaro diha doon, no? O dapat organisado mo doon, kaya bisag kung sa'yo, labi na mga problemang dagko na, dapat walay dawat tayo laglimpyo ba, maghiusa ang tanan, dahil magpili og leader nga klaro dito, kanang mong tanan-tanan diha mag-organize? Mo, siguro ako na akong matawag ang president. Isip ko sa president sa Philippines, Bayan Village, o isip na Vice President External sa Bantay Station, Santa Elia Chapter. Ako karang kaningayon na kaming mga taga-Bayan Village magkahiusa, aron kung kini nga problema, kung sa'y away na magbuhaton nga kung labot ang panahon na mapangawa na nabili kay wala din mabayari sa syudad, dapat na kayo ng problema, attorney. Sige, salamat kay Gumurag na gusto ng sabihin namin sa Pastor Kokoy. Pastor. Brother Bono, maayong hapon kanimo diya si Pastor Kokoy kini. Manghapon po, Pastor, manghapon po. Oo, ang akong kasing-kasing naagi diya sa mga sinding victim, kita gid nimo kani adto makita nga nagtabang diya bisan palag mga ginagmay, pero permanente atong tabang. Ingnan lang nimo sila, encourage lang nimo sila nga si Atty. Kimco, si Pastor Kokoy ug si Atty. Saldilim bisita ninyo diya kay unsa nato nga ihapnay kini og ato kini nga magtinabangay kita kung unsa ang pagsulbad kay dili ta mo tugot nga gidaog-daog na ana gani sa sitwasyon nga dili maayo, murag ang sitwasyon na pod nga mura mo binaog-daog diha. Sakit ko na palandungon, Pastor, sakit tayo kay kami karon mahantod karong panahon na dunay mga problema sa malumulok diri kay ang uban ng mga kauban mga sindong survivor sa kami nagabaligya na sila mga balay tungod sa ilang panginabuhian nga wala na klaro. Muna sila nagpapaligya sa balay. Ang nakapalit sa mga maranaw na naigsoon na ito nga tagalan na usor. Kaya ang ato mga igsoon nga natin po, hindi sa gusto. So na kayo nakasulod diha nga mga dili beneficiary sa kuan, dili sender survivor? At karon sa pagkakaroon ang nasa legal mga 20 ka sindong survivor sa nagabaligya nga nasa legal. 20 sa kapag 23 Kasi sila. masabot na sa legal.
nasa legal, pero sa katuig naman ang tugan pa may action na konsyudad. Kanang ag-iimbestigar sa legal. Nasa legal ito nga, pero ito na, ang magsulat na kami nasa legal, matagaan nag-action sa konsyudad para makita sa mga katawan sa Village na binigay na basta-basta. Lagi kaya kita na tugo, mura maglahi na ng mga naong, mga dagwapo pag mga sakinan ng uban, nanood ya. Oo, Tony, kana sa tinood na, nakapalit rin pala dito, di ilang girinobit ng ilang balay, ilang usap ang forma silang mga balay. So wala po karong supervision na after atong investigation, wala supervision dia ang city government? Ayon sa araw, sige silang gahatag og report, kaya kami po, isip po ko puro presidente, gahatag og report na, kaniyang mga balay, ibaligyan na na kami sila, nagbaligyan na. Ang atong si Itzaro, nagsabot ang report dito sa taas, pero ingon nila na wala sila pagkulang silang gibuhaton na isip ko sa nasa Itzaro. Nagsabot sa report sa taas, ang nakakaroon diya, nasa legal mo na 20. Ang legal, ang inyong gihulat. Gihulat ang investigasyon. Muna gihulat sa mga katawan sa mga nasa legal kung may mo ko lang sampol sa mga tao na nagbalik yung balay diri. May tabo na nila. Okay, Bon. Sige Bon. Okay Bon, kuha na lang Bon. Alam mo gini problema ha, pero relax mo, ampul mo diha. Dayon, anyway, daghan man ang mutabang, daghan man ang maglabig. We know nga daghang katawan sa iligan mo suporta, daghan tag mahimo ana, daghan tag mga solusyon nga ato kung magiusa lang. Kung labig tayo lang gobyerno, ang civil society, no, ang mga civic minded sa mga pastor ko sa Bari, Attorney Santo Lim, nagkatagbahin mo na po, relaxan mo diha, no, bari mag-ampo lang ta, basin makalaog mo diha anytime. Attorney, Bon. isip po sa Vice President sa external sa Bantay Station o isip po sa Pro President sa Village, Village, wala ako'y gawin na mababag sa mga tao na kapalit na gusto na mapuyo sila ang balay na kapalit sa mga paigso maranaw. Ang tubig na kung gawin sa pagpugong na sa kapuyo ng malaya ay atong gobyerno. Dahil lang tayo ay nabalaod sa atong gobyerno pero buta nga na nagnipon. Hindi naging puro na istorya nga nasa legal. Hantog ka na wala pa dyan po may tabo nga mag-itabot. Okay. Salamat kayo Bon. Magpalo up taning isyu Bon. Labi na ning problema karon sa sulat sa National Steel ha. Salamat kay sa imong panahon Bon. Og regards sa inyong tanan diha na mga sandong brothers ato diha sa Bayanihan Village. Salamat ya Tony. Salamat sa imong intermasyon Tony nga di mo gingatag ka na ako karon na kay kani ako kaning panahon sa akong meeting sa kantorog ako kaning padalo sa katong para ma-aware sila sa pangitabo din sa Bayanihan Village. Salamat kayo, Mr. Boni Ingito. Parente, gagaw tong Felix Talasan. Mr. Boni, taga-secure po. Buutan. Frankfurt, kining... pareha ka buutan. Muna yung daghang mabukod. Boni Ingito. Felix Talasan. Ang Tingog sa Iligan nagpapasalamat sa Inshallah Marketing Corporation, GLS Construction and Manpower Services. Salamat usab sa Reds Beach Resort sa Santa Filomena, Iligan City under new management. Dugang pasalamat ngadto sa Joseph's and John's Barber and Beauty Shop sa inyong pagpaanyag o pagpagwapo dinhilang sa Joseph's and John's Barber Shop, kilid sa St. Michael's Cathedral. Mga pasalamat sa suporta ni Attorney Ed Prospero at ni Attorney Zeldy Lim, ang presidente sa Integrated Barber Philippines sa Iligan City Chapter. Salamat usab sa suporta sa Tapeless Recordings, Audio and Lighting Services para sa inyong mga panginahanglanon sa professional audio and lighting equipment. Sa inyong parties o concerts, duawa lang ang Tapeless Recordings, Audio and Lighting Services. Di pa nag-iya ginawala ang Mr. Cesar Padilla. Mohari ang dautan. Kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Salamat kayo, Engineer Cedric Fernandez Campilan sa Chris Cagames, the Rio Pension Subdivision. Ug salamat usab kayo sa GNC Construction and Manpower Services. So balik na lang tano, wala apiki na ang atong panahon o ato na lang tigalihatagan o gagayon na alang sa ilang parting words ng atong mga bisita. Karon dili kini katapusan ug daghan pa tayo mga kahigayunan nga maningkamot kita ug natin ni Lim, ni Pastor Coco sa Bari sa Iligan May Pag-asa ka pa movement ug sa tanan nga naay susama nga mga pagbati labi na sa labing nagihanglan kinabag-an nga mga kabus labi na mga sandong survivor sa Iligan lang gud og dakong pag-atiman karon sa kagamahalan ug natong katawhan. Si Pastor sa Bari atong naon Pastor. Dili lang ako ipasulti attorney sa mga hintungdan diya sa Sindong Victims na mga Santa Elena.
siguro relax lang. Pabili man siguro tapasagdan sa Ginoo. So ato pong na si Atty. Kimco, na si Atty. Lynn sa atong banay sa Iligan May Pag-asa Kapa Movement, atong paningkamutan na ato kining iplastar o makatabang kita kung saan pagsulbad ng problema. Okay, si Atty. Saldi Lim, ang atong presidente sa Iligan Department of Philippines. Anay buntag sa tanan. Ako yung sublion, sir, ang akong panawagan kadtong atong mga botante mag-update sa ilang record sa COMELEC. No? Dili na to i-assume na kadtong nakarehistro na o nakabitar na po nga aging eleksyon, makabitar na po sa maabot na eleksyon karong 2016. Kaya na kinahanglan ang COMELEC na i-update na to ang biometrics data. So, subin ko, kitang tanan, magpakabanga, so taon na to ang atong status sa COMELEC. Kumpituhon na to ang atong biometrics data aron makabitar kita karong 2016 election. Daghang salamat. Tayo kay Sunan, si Atty. Saldi Lim, sa Integrated by the Philippines Lana Bilbao Chapter, siya karang incumbent president sa Lana Iligan. O of course, garbusan nato nga nakauban nato karon, nabuntag si Pastor Kokoy Sabari sa Iligan May Pag-asa Kapa Movement. Ato pa sila makauban sa daghan pa kay mga panahon, daghan kay mga suliran nga kinahanglan atong hiusahan. So ato yung dami na ng mga bangi, dili nato sibahan ug dugang ang panagbangi ug kasilag ug panag-away tali sa ato mga leader, kundi kita diri sa ubos atong himuon ang ehemplo panag-ingnan sa panaghiusa ug paghimo ug tulay sa kalinaw ug kahiusahan. Aron sa imo niala, dali ra nga masulbad kining atong mga suliran. Wala na tay panahon kay igsuunan. Salamat tayo sa inyong pag-uban ug pagtubay kanamo sulod sa 30 minutos dinhi sa tingog sa Iligan kini na usab ang imong kauban sa hustisya. Si Virgin ko, God bless, praise God. Inyong debate si Attorney Ver Kimco, ang tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Hangtod sa sunod higayon. Tingog sa Iligan. Pagkadaghan sa mata nga naman Inadumati ang usa ka binayran nga programa. Ang mga pulong o gunahuna igiluwatan sa dumala